Ang karugtong ng nakaraan, narito ako ngayon para makilala ko ang branch manager ng Hong Kong Commercial Bank. Kung saan ang mga executive mula sa malalaking kumpanya lamang ang maaaring bumisita. Sabi nito habang naglalakad papasok sa office ng branch manager, at sumeryoso ito, huwag kang matakot, Jiang Taisan. Simula pa lang ito bulong ng ating bida, nang makapasok sa loob ng office ng branch manager, agad naman ito bumati, welcome Mr. Jiang, sabi ng lalaki. Ako ang branch manager. Ang pangalan ko ay Steven Benz, habang nakataas ang kamay nito. Ikinararangal kong makilala ka Mr. Steven. Ang pangalan ko ay Jiang Taisan, sagot ng ating bida, at bahagyang yumuko ito, o may maganda ang iyong pronunciation, nag-aral ka ba abroad sa England? Sabi ng ni Steven Benz, ang abilidad niya sa kanyang trabaho ay bagay sa kanyang pinag-aralan, bulong ng ating bida. Hindi po sir, nag-aral ako ng sarili ko, iyan ay napakahusay. Mr. Jiang, maya-maya may dala ang secretary ng tsaa na nasa tray, maupo ka dito Mr. Jiang. Sabi ni Mr. Benz, opo, sagot ng ating bida. Mr. Benz, tawag ng secretary, narito na ang black tea. Sabi ng lalaki, gusto mo ba ng tsaa, Mr. Jiang? Oo naman. At gustong-gusto ko ng black tea, ang binata ito gustong-gusto ng black tea. Nagtataka na bulong ni Mr. Benz. Parang alam niya na gusto ko ng black tea, bulong ng ating bida. Hindi mabibigo ang black tea kung susundin mo ang 333 na rule nito, as expected ang amoy niya ay mabango. Sabi ng ating bida, napakabata pa niya, paano niya nagagawa ang ganyan ka-relaxed? Mayroon siyang dignidad at lakas ng loob na hindi akma sa kanyang edad, bulong ni Mr. Benz, habang pinag-aaralan ang kilos ng ating bida. Excuse me, Mr. Jiang, pero pwede ko bang malaman ko ilang taon ka na? Kung titignan parang college student ka na, muling sabi ni Mr. Benz, in a month, third year high school na ako. High school, gulat na sabi ng secretary. Ano, no way, gulat din na sabi ng lalaki, at inilabas ng ating bida ang dalawa niyang ID. Oh my God, totoo nga, sabi ng secretary at ni Mr. Benz. Ang sarap talaga ng tsaa. Pwede ba akong makakuha ng isa pang tasa? Sabi uli ng ating bida. Mr. Jiang, nabasa ko ang mga dokumentong ipinadala mo sa akin. At hindi ako makapaniwala sa mga astronomical number na iyon. Sabi ni Mr. Benz. Haha, of course dahil ang kabuuan balance ng stock account 250 billion won. Sabi ng ating bida sa kanyang sarili. Pagkatapos hindi ako mapapatalo sa paligid ng bush. Ano ang dahilan mo para sa meeting na ito? Ito ba ay para magdeposito ka ng funds? Sabi uli ni Mr. Benz, hindi sir, ito ay opposite. Dumating ako para manghihiram ng pera. Ano? Manghihiram ng pera, sagot ng lalaki. Ang HSBC Group, ang parent company ng Hong Kong Commercial Bank, ay may ilang subsidiary, tulad ng mga kumpanya ng seguridad at pamumuhunan pati na rin ang mga bangko. Balak ko magbukas ng investment corporation sa Hong Kong. At gusto kong mag-loan gamit ang account na iyon. At kailangan ko ng tulong nila kung gusto kong maglaro ng malaki, sabi ng ating bida. Pero, may-ari ka ba ng korporasyon? Tanong naman ni Mr. Benz. Hindi, balak ko pumunta sa Hong Kong mag-isa bukas, sagot ng ating bida. Mr. Benz, can you help me? Muling tanong ng ating bida, napatingin si Mr. Benz. Pinag-aralan mabuti ang sinabi ng ating bida. Ang taong ito ay naglaro sa iba't ibang tubig. Hindi ko siya nakikita bilang isang bata. Maya-maya ay sumagot ito. Sige, gulat ng secretary. Dahil si Mr. Jiang ay isang malaking customer para sa akin. Magkano ang gusto mong hiramin? Branch manager, tutol ng secretary, hindi alintana sa aking edad si Steven ay nagsimulang tretuhin akong tulad ng isang super customer. Gamit ang aking security account bilang collateral. Gusto ko ng $1 million. 1 milyon, gulat ng babae, dollars. Gulat na hindi makapaniwala si Mr. Benz. Guys, bakit kayo nagulat? Ito ang simula, sabi ng ating bida, samantala sa lawyer office. A business license has been issued. At kahit ang minor de edad ay maaaring maging taga-taguyod ng isang korporasyon, ngunit hindi ito madali. Napakahusay mong abogado, Attorney Joe. Sabi ng ating bida, pero, magiging ayos ka lang ba?
Ikaw ay isang estudyante na kailangang mag-aral at pumasok sa paaralan. Wala bang sinabi ang mga magulang mo? Sabi ng attorney. Sa pagkakataon ito nakakuha ako ng perpektong marka sa mock exam. Nakamit ko ang first place sa buong school. Kinakailangan din ang pahintulot ng magulang na mag-issue ng sertipiko ng selyo. Isang corporation na may kapital na 1 billion won ay itinatag sa pamamagitan ng paglakip ng isang pamilya relationship certificate. Inaasahan kong makatrabaho ka Auditor Joe. Ang mga magulang ko ang namamahala sa paglipat ng bahay, at si Lawyer Joe ang namamahala sa pag-audit. Isang estudyante sa high school ang nagtatayo ng kapital ng 1 billion won. Kahanga-hanga ka. Ang pangalan ng kumpanya ay hindi karaniwan, meron ba itong espesyal na kahulugan? LOR, sabi ng attorney ng ating bida. Ito ay walang espesyal. Ang ibig sabihin nito ay alamat ng royal. Sabi ng ating bida habang nakatawa ito. Isang alamat ng Maharlika. Bahagya nagulat ang abogado. Hindi ba masyadong engrandi ang pangalan? Anong meron kay royal? Sabi ng abogado. Kung titignan mo ang mga tao sa ating bansa hindi ba lahat sila ay galing sa royal family? I mean hindi ganang ang ibig kong sabihin. Ang tunay na abbreviation ng LOR ay Legend of Return. At, inayos ng ating bida ang kanyang suot na suit, ano? Gulat ng kanyang abogado. Legend of Return. The Legend of Regressor. Bulong ng abogado. Ang katotohanan na ako ay isang regressor ay hindi maaaring ibunyag sa sinuman. Gusto kong maging isang alamat. Pagkalipas ng ilang gabi, sa isang mataas na hotel-restaurant, ang daming ilaw, napakaganda. Ano ang una kong kakainin? Siyempre para sa isang high schooler na hindi nakainom ng alak, sa halip na isang magarbong restaurant. This kind of buffet is the best. Maya-maya ay nagbukas ito ng Coke. In can, nang mabuksang ay nagsalin ito sa baso na may yelo, pumikit ito at ngumiti, at parang may naramdaman ito dumating damilat ito. Tinignan niya ang kabuuan nito, at nang makita niya ito ay napahanga ito, humakbang ang babae, ang ganda niya sobra. Hindi nito namalayan na puno na ang kanyang baso habang nagsasaling pa rin ng Coke. CEO Tae-san, sabi ng babae, at muli ay pinagmasdan niya ang magandang babae. I'm Yusera, may interview ako kay Lawyer Joe Tae. Sabi ng babae, pinaupo ito ng ating bida at, maganda ka. Sabi ng ating bida, salamat, CEO kayo rin po ay napakagwapo. At nabalitaan mo na rin siguro na mas bata raw ako tignan kesa sa edad ko. Sabi ng ating bida, opo, sagot ng babae, hindi ako mukhang bata, bata pa talaga ako. Sabi ni Tae-san sa sarili, maya-maya ay ininom nito ang Coke, hindi ako makapaniwala na ang interview ay dito gaganapin sa hotel buffet. Sabi ng babae, naisip ko na hindi masama na makilala ang isa't isa sa isang pagkain. Malapit na tayo sa Fourth Revolution. Kailangan din ng tao na magbago. Sorry, ikaw for na revolusyon. Ito ay ang makalumang paraan ng pag-iisip na ang isang relic ng nakaraan ay kailangang mawala. Ito ay ganoong kahulugan. Hindi ito tumutugma sa ideolohiya ng kumpanya, paliwanag ng ating bida. So I start na ba yung interview? Tanong ng babae hindi sagot ng ating bida, pwede ka nang pumasok at magsimula bukas. Sabi ng ating bida, ano? Pero, hindi mo pa. Nakikita ang aking resume, sabi ng babae na si Yusera. Kung ikaw ay ni-recommend ng abogadong si Tae ay ayos na rin sa akin, kailangan ko pa ba talagang makita ang resume mo? Sabi ng ating bida, pero, ito parent ay. Sabi ng babae, walang maraming bagay na dapat gawin sa ngayon. Kung mayroong kang linguistic certificate o gusto mong makuha ito, maaari mong subukan, muling paliwanag ng ating bida, tama. Akala ko ito maislan at masyadong maayos. Ito ba ay simpleng trabaho lang? At mababa din ang sahod, bulong ng babae, tumingin lang ang ating bida. Excuse me, pwede ko bang itanong kung magkano ang taunang sahod? Tanong ng babae, ang taunang sahod ay 70 million won. Ang 4 na major insurance ay covered ng kumpanya. Sabi ng ating bida habang nakangiti ito. Ano, 70 million. Gulat na ng lakit at napanganga ang babae. Napatingin ang mga nakarinig. Bakit, maliit ba? Tanong ng ating bida, hindi. Hindi.
Napakalaki halaga nito, sagot ng babae na sumenyas ang kamay ng pagtanggi. May mga bonus din 400% na batayan sa bawat taon at dagdag na sweldo, holiday bonus, at makakakuha ka ng bonus para sa iyong bakasyon, muling paliwanag ng ating bida. Excuse me, ikaw ba ay nagpapatakbo ng isang conglomerate? Sabi ng babae na pinagpawisan ito. Conglomerate, sabi ng ating bida at bumulong ito sa isip. Lalo kung nagugustuhan ng babaeng ito ha. No way hahaha, natawa ang ating bida. Pagkatapos anong gagawin mo? Sabi ng babae. Magnanakaw ako, seryoso nitong sabi. Ano? Nagulat na sagot ng babae. Isang magnanakaw na magnanakaw sa mundo, sagot ng ating bida. At sa airport Korean Air Flight HE603 to Hong Kong. The Gate A Terminal 12 is closing. Habang naglalakad ang ating bida, grabe ang Korean days na natikman ko sa airport ngayon. Bakit ba ang hinala sa akin ni mama ngayon? Ang init sa resort ngayon. Wow! Kaya ganito ang pag-unawa sa wika. Lahat ng nangyari magdamag, bigla nitong naalala ang matanda sa panaginip. Alam kong kulang ka sa mga pagsasanay sa wika, tutulungan kita dyan. Ang mga Diyos na illegal na pagtuturo ay nagbigay ng papuri Korean Air Flight HE603 to Hong Kong First Class, at binigay ng ating bida ang passport nito sa receptionist. Sino sa tingin ng taong iyan, hindi nakapila? Sabi ng mga taong nasa pilahan. Isang kabataan tulad niya ang sasakay ng isang first class, ang cool. Celebrity ba siya? Sobrang guwapo. Sir, malapit na po tayong umalis. At, una, isang in-flight meal, listahan ng alak, Korean food, at ribeye steak ang inihanda para sa'yo. At para sa dessert naghanda kami ng tinapay, salad at prutas. Ano po alak ang gusto mo? Sabi ng flight attendant. Hindi ako umiinom ng alak. Sabi ng ating bida ng nakangiti, minor de edad pa ako, bulong nito. Maya-maya ay may iniabot ang flight attendant, eto po, ano ito? Isang notes ito at nang binasa ito. Your first impression was great, when you have time please message me a call. Gaano kasakit? Walang tahimik na araw sa mundo. Hong Kong International Airport, at nang makababa ang ating bida. CEO Jiang Taesan. Napalingon ang ating bida sa babaeng tumawag sa kanya. Nakita niya ang hawak nito, at nakita niya na ang pangalan niya na nakasulat doon. Oo ako nga, pinagmasdan nito ang babae, mula ulo hanggang paa. Let me introduce myself, sabi ng babae. Nagtatrabaho ako sa CEO Janji's Secretary Office, ang pangalan ko ay Clara Lee. Nandito ako para kunin ang CEO sa ngalan ng mga empleyado ng ex, sabi ng babae. Yes, ako nga si Jiang Taesan, please just call me Daniel Jiang. Sabi ng ating bida at bumulong ito, sobrang ganda niya. I will escort you as a VIP. Kumain na ka na ba? Muling sabi ng babae. Oo, nagkaroon ako ng in-flight meal. CEO, ikaw ba ay isang venture businessman? O hindi ang ikatlo, henerasyon ng mga conglomerates? I'm sorry, pero hindi rin ako. Ang aking ama ay isang magsasaka. Nagtatanim siya ng mga organic na mansanas, sabi ng ating bida. Gusto ko rin ng mansanas, sagot ng babae. Pagdating mo sa Korea, please contact me, at ipapakita ko sa iyo ang aming lumang bahay sa Korea at sa bukid. Sabi ng ating bida. Talaga, pwede pa talaga akong maglaro. Nakangiti sagot ng babae. Oo naman, sagot ng ating bida at bumulong, pati ang kanyang mga mata ang ganda. You are always welcome to visit, muling sabi ni Taesan. Napaka-charismatic din niya. Habang sinasanay ko ang 5 elemento ng Tai Chi, naging matapang ang pananaw ko sa mundo at walang takot. Nakarating na kami, at bumaba ang ating bida sa sasakyan. Pagbaba nito ay napatingin ito sa isang napakataas na building. Hong Kong Commercial Bank, Hong Kong Headquarters. Tapos kukuha ba tayo ng pera sa Tigre? Bulong ng ating bida. Samantala sa opisina ng stock market, nakakagulat talaga. Para makamit yan sa murang edad, nilapag ng lalaki ang hawak na envelope. Totoo ba ang ulat na ito? Kanino na kurperma ng legal team na totoong lahat? Sabi ng isang lalaki na nakaupo. Dapat may dahilan para ipagkatiwala ang malaking halaga ng pondo sa isang minor de edad. Ito ba isang hindi nabunyag na mana? At kung hindi sa investment genius ba siya? Sabi ng lalaking may salamin, ang rating ng pautang ay
Hindi ito rating na makukuha na isang individual. Pero, individual na gusto mo meron ng $100 million bilang collateral para sa daan-daang bilyong ng mga stock account. Maraming collateral kung ito ay isang transaksyon na may mataas na posibilidad ng pagbawi, bulong pa nito. Director, bakit ka nag-aalala? Ang rate ng interest ay 15% bawat taon. Muling sabi ng lalaki. Ito ay isang perpekto at mahigpit na kita, muling sabi ng lalaking may salamin. At sa labas nakatingala ang ating bida sa harap ng building na napakataas. Hong Kong Commercial Bank Hong Kong Headquarters, at sa wakas nakarating na kami. Gusto mo na bang pumasok? Hinihintay ka ng lahat, sabi ni Clara. Oo. Sagot ng ating bida, pagpasok nila ay sinalubong ito ng nakatingin na dalawang lalaki na nag-uusap kanina. Lumapit ito at, "Welcome to Hong Kong. I am Liu Stewart, the Director of Financial Investment at HSBC, this friend here is the team leader Harry Lauries." Pakilala ng lalaki, "This is an honor, you are both noble British aristocrat." "I am Daniel Zhang," pakilala ng ating bida habang nakipagkamay ito. Hindi ako makapaniwala na napaka-relax niya sa harap ko, ang financial giant sa mundo. Hindi siya isang taong dapat kong baliwalain, bulong ng lalaking si Leo, habang nakatingin ito sa ating bida. "Alam mo rin yan tungkol sa pamilya ko. Nag-aral ka sa ibang bansa sa UK. Sabi ng lalaking si Leo, "Hindi. Ako ay isang estudyante sa international. Interesado lang ako sa UK." "Alam ko ang pamilyang Stewart ay isang prestigious family," sagot ng ating bida. "Ginawa mo. Naging maganda ang pakiramdam ko tungkol sa CEO nang makita kita, hahaha." Sabi ng lalaki, maya-maya ay tumingin ito sa babae. "Maaari mo ba kami iwan sandali, Miss Clara?" "Opo, sir." Sagot ng babae at yumuko ito para magpaalam saglit. Habang papalayo ito ay palihim nito sinulyapan ng ating bida ang babae. "Shall we have a cup of tea?" CEO Daniel, pag-iimbito ng lalaki sa ating bida. At nang makarating na sila doon, naamoy ko pa ang bango ng black tea na nainom ko sa opisina ni Branch Manager Steven Benson. "Gusto ko ng isang tasa, salamat." Sabi ng ating bida, maya-maya ay nagsalin ito ng tsaa. "CEO Daniel, ikaw ang pinaka-the best Korean na nakilala ko." Sabi ng lalaki, "Ang ganda ng pagkakasabi mo at sobrang galing mo." "Salamat po," sagot ng ating bida, "pero, curious lang ako." Sabi ng isang lalaki si Harry, "Sige magtanong ka lang," sabi ng ating bida nang nakatawa. "Nakagawa ka na ba ng bagong stock investment program?" "Kung ganon, handa akong magbayad ng maraming royalties." Hindi agad sumagot ang ating bida, habang naghihintay ay nagkatinginan ang dalawang lalaki, maya-maya ay sumagot ito, "Nag-invest ako sa instinct ko," sagot ng ating bida. "Ano?" Sagot ng lalaking si Leo. "Instinct." Sagot naman ng isa pang lalaki. "Oo, ang hirap intindihin pero pagtingin ko sa stocks feeling ko tataas. Parang bonus galing kay God." Sagot ng ating bida sa dalawang lalaki, hindi ito nakakibo na pinag-isipan ang sinabi ng ating bida. "Salamat sa mga collateral na dokumento, maari kang mag-loan na may mga stock bilang collateral." Sa Hong Kong, sinuman sa edad na 18 ay maaaring magtatag ng isang solong tao na korporasyon. Ang ating bangko ang mananagot para dyan. Sabi ng lalaki, "Salamat, hindi ko makakalimutang." Ang pabor na ito ng HSBC Bank, kampante sagot ng ating bida. Walang buwis sa mga kita ng dayuhan pamumuhunan. Dahil ang kontrata sa buwis ay nilagdaan, ang domestic tax exemption ay posible ring para sa mga posibleng bagong pagsisiyasat. Siyempre, Hong Kong ang gagamitin ko bilang intermediate stopover. Balak kong magbukas ng mga korporasyon sa mga tax haven gayon din kainin sa pinakaligtas na Swiss account. Kung dadaan ako ng ilang hakbang, hindi nila ako mahahanap. Parang wala nakakilala sa tunay na may-ari ng mainit na pera sa buong mundo. Sabi ng ating bida sa kanyang sarili. Pagkatapos ito ay deposito sa account sa sandaling maitatag ang korporasyon, pumapayag ka ba? Sabi ni Leo Stewart. "Oo, payag ako," sagot ng ating bida. Pagkatapos ay mangyaring lagdaan ng dokumentong ito. At hanggang makarating ng ligtas ang korporasyon ng Hong Kong, at inilabas ni Leo ang papel na lalagdaan, at inilapag ito sa lamesa.
Matatanggap mo ang lahat ng serbisyong administratibo, legal, at accounting, kasama Secretary of the Office. Lumipas ng ilang oras sa labas, pamatak ang ulan, umuulan na, parang ganoon, gusto ko muna maglakad-lakad, ang winter rain ay nagpapaalala sa akin sa Chicago. Sabi ni Clara, tumira ka na ba sa US mula noon bata ka pa? Tanong ng ating bida habang may hawak itong payong. Hindi, nag-aral ako sa Universidad sa Amerika. Nag-aral ako ng Business Administration sa Chicago, sagot ni Clara. Isa kang Chicago student na iginiit ang neoliberalismo, sabi ng ating bida. Ang nag-aalab na simbolo ng loob, tapang, at malakas at malamig na resulta ng kabisera. Wala naman sigurong ibang nakakapagkilig sa akin. Ngunit nakita ko nanginginig ang iyong mga mata nang makalabas ka ng opisina. May nangyari ba pagkaalis ko? Tanong ni Clara, ngumiti ito at hindi kumibo. Naisip nito ang pinag-usapan kanina sa opisina. Sandali Director Leo Stewart, gusto ko baguhin ang kontrata. Ano, tungkol saan ito? Ang kontrata ay hindi maaaring maging mas perpekto kaysa dito. Sabi ni Leo, ang interest rate ay 15%. May panganib sa pamumuhunan, kaya kailangang itakda iyon. Sabi ng team leader, hindi ang part na yon, sagot ng ating bida, then, what? Tanong ng team leader, gusto kong dagdagan pa ang halaga ng loan ko. Sabi ng ating bida, magkano ang halaga ng iniisip mo? Tanong ni Leo, ngumiti ang ating bida bago ito nagsalita uli, $200 million. Interest loan of 20%. The due date of 1 year. Ano, $2.200 million. Napangangasagot ni Leo, 20%. Gulat na sagot din ng team leader, hindi makapaniwala ang director na si Leo. Doon natapos ang kanyang iniisip. There's no hilang music, na ginagawang mas komportable ang iyong isip at katawan kaysa sa tunog ng pag-ulan sa hapon. Sabi ng ating bida, alam mo gustong-gusto ko ang tunog ng ulan na nahuhulog sa dagat. Sabi ni Clara, maya-maya ay nag-green ang traffic light, magkasukob sa payong na tumawid ang dalawa, bigla napalingon ang ating bida. Nakita nito ang isang motorsiklo na tuloy-tuloy na yumardar, ang preno, sigaw nito, it's dangerous. Miss Dodge. Napalingon si Clara, at nagulat ito, bigla hinayla at niyakap ng ating bida si Clara na nabigla ito, agad ito tinignan sa mukha ng ating bida. Clara, okay ka lang ba? Pasigaw na sabi ni Taesan, hindi agad makasagot ang babae at kabadong-kabado ito, maya-maya ay napatingin ito sa ating bida, hindi alintana na nababasa na sila ng ulan, lumipas ng ilang araw, kasalukuyan nag-practice ang ating bida sa pag-drive ng kotse. Congratulations, Candidate 47 you have passed, nice shall I go buy a sports car ngayon? Nakangiti hawak ng ating bida ang kanyang certificate license. Bash Investment Co. Limited ang pangalan ng lihim na itinatag ng korporasyon ng Hong Kong. Ito ay kumakatawan sa Big Mountain J, isa pang English translation ng pangalan ni Jiang Taesan. Ito ay isang bagong korporasyon na pinagsama sa Latin America Corporation sa Latin America. Kaya hindi na nila ako mahahanap, mula ngayon mag-focus talaga ako, habang nakatutok ang ating bida sa kanyang computer. Ang huling boss ng mundo ng pagsusugal. Siya na nag-aalok ng malaking kita at malaking pagkalugi, maaaring baguhin ng future investment ang posisyon ng prinsipe at pulubi sa magdamag, muling tumingin ito sa monitor. Kung gumawa ako ng isang pagkakamali sa mga numero, aalis na ako sa larong ito. Ang deposito sa kontrata para sa hinaharap na tina-target ko ay $3,190 bawat kontrata, kayang para sa deposito, at muling humawak ng mouse, gayunpaman, ang actual na transaction ay isang 15-fold $47,580 na kontrata. Ang puhunan ay Texas hard oil na tinawag na WTI crude oil. Bulong ng ating bida, sa January 2007 and domestic market sa hinaharap ay puspusan. Ang mga individual ay nagsimulang ma-access ang merkado na ito noong Mayo. Ang mga raw materials kabilang ang crudo ay puspusan, kung noon. Ang presyo ng langis sa lugar ay patuloy na tataas. Di ba may kasabihan na future or shadows of spot? Kailangan ko hindi lamang hulaan ang daloy ng spot market pero ang futures din, muling ay nagpipindot ito sa keyboard. Mahusay.
Ang kabuuan ng perang ginamit para sa pamumuhunan ngayon ay 47,850,000 dolyares, 15,000 contracts. The total investment in spots ay hate sa 713,000 dollars, inipon nito ang mga papel na na-print. Para sa Hong Kong Corporation ito. Ngayon ay dapat ako magpakain LORs para tumaba ito ng kaunti, muli ito nag-search. Biglaan ang kabuuan ng stocks ko, ngayon ay nagkakahalaga na ng higit sa 750 billion. Bukas gamit ko ang daliri ito. Gagawa ako ng kaguluhan. Nang sumunod na araw, sa kumpanya ng stocks, team leader, sigaw ng isang lalaki, may malaki tayong problema. Anong meron dito sa umaga? Gumuo ba ang New York building? Sabi ng isang lalaki, nawala na. Sagot ng team leader, na pinagpapawisan ito at kinakabahan. Lumapit ang lalaki may salamin, ano ba sinasabi mo? Anong nawala? Sa tingin ko ang Diyos ng mga stock ay nag-withdraw ng mga pondo. Sabi ng team leader, ano? Sigaw nito, tiyakin mo, magkano ang kinuha niya? Pasigaw na sabi ng lalaking may salamin, ano po, 100 billion. Ano, 0.100 billion. Napanganga ito sa gulat, ano bang pinagsasabi mo brat ka? Kahapon walang problema. Habang nagsisisigaw ito sa kanyang tauhan, so, kailan? Saan nailipat ang pondo? Na-check mo ba? Muling pasigani ang lalaki. Sa madaling araw ay inilipat ko ito sa isang invest corporation na tinawag na LOR sa pamamagitan ng nakalink na account. Ayos ba ang bangko? Ang pagkuha ng 100 billion won ay halos imposible. Ang pangunahing bangko ay halos butas na ang pondo nito sa madaling araw, kung taking mo ang LOR Investment Corporation ngayon din. Bilis. Opo. Team leader. Yes. Ito nga ang LOR Investment Corporation, Crown Securities ang CEO ay wala pa po hanggang ngayon. Kung may mistake sa aming side, please hanapin sa inyong puso na pagbigyan kami, yes, 1 second please. Hello, where is he? Hindi mapakali ang secretary ng LOR, sa maya-mayang pagsagot nito sa phone. Ano bang araw ngayon? Bakit walang tigil ang mga tumatawag mula kanina pang umaga? Bulong ng secretary. Hello, I'm Yang Sung Chan, ang managing director ng credit department ng National Treasure Bank. Ano? Ang National Treasure Bank? Pwede ko bang makausap ang CEO? Meron lang akong importante sasabihin sa kanya. Ano kayang nangyari? Bulong ng secretary, tapos ay binaba nito ang telepono. Ang aming CEO ay mukhang nagdulot ng kaguluhan magdamag. Muling tumutok ito sa ginagawa, maya-maya ay dumating ang ating bida, Miss Sarah, may kape pa ba? Sabi ng ating bida, CEO mayroon mga tawag mula sa bawat broker at bangko na humihiling para kausapin ka. Sabi ng secretary ng ating bida, ang mga tao ay nababaliw dahil kinuha ko ang ilan sa kanilang pera, at hindi ko mapigilan ang sarili ko sa pera ko. Naihanda mo na ba ang hinihiling ko sa iyo, at uminom ito ng kape? Oo, nasa parking lot ito. Sagot ng babae, salamat, by the way maaari mong baliwalain ang mga tawag na iyon, at tumawa ito. Oo, sabi ng kanyang secretary, at habang nasa elevator ang ating bida. Gagawa ng mga hakbang ang pamahalaan sa lalong madaling panahon. Isang patakaran walang buwis sa pagbabalik ng pamumuhunan sa ibang bansa para sa isang pansamantalang 3 taon. Ito ay isang malugod na pamahalaan na nagbibigay sa akin ng isang unan para sa aking pagbabalik, at kung hindi ko hawak ang binigay sa akin ngayon, magiging tanga ako. At nang tumigil na ang elevator sa baba, bumukas ang pinto ng elevator, bumuka na sa kanya ang isang mag-ara at magandang Porsche 912 na may nakataas na bubong na 4S. Isang 3,824cc na kotse na may A 5-speed automatic transmission na may A 6-cylinder continuous engine. Sumakay ang ating bida at now let's go. Agad itong pinastart nagkambyo, at tuloy-tuloy itong pinardar, patungo siya kay Lee Yeren, na nabigyan ng scholarship sa University of Korean's Law School. Ang alkalde ay magbibigay sa iyo ng isang espesyal na parangal. Certificate, Special Certificate name Lee Yeren. The student above has won this award for which she received this certificate. Please give Lee Yeren a big round of applause. Habang nakatayo si Lee Yeren sa stage, at hinihintay ang kayang special award para sa kanyang graduation day,
Maririnig sa labas ang palakpakan ng tao sa loob, maya-maya ay dumating ang sasakyang ng ating bida, bumaba ito ang kinuha ang dalang bulaklak. Naglakad at makikita nito ang nakalagay sa banner sa itaas, at may nakasulat na, "Congratulations on your graduation." Jeongju Girls High School, muling naglakad ang ating bida papasok na dala ang bugcos na rosas. "Yeon Sumbay, congratulations on your graduation." Sabi ng ating bida. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload. Like and share nyo na din. Maraming salamat po.